Anak, bumalik kami ngayon, tandaan. Dapat matuto tayong maging mahinahon kahit ano ang sabihin o gawin nila. Dapat tayong matutong magtiis. Hintayin mo ako. Batong panukat ang 1 metro ay katamtaman, ang 3 metro ay mahusay. Punong matanda. Talaga pong... Pwede bang ang upa ng tindahan ngayong taon? Manugang ka lang. Patay na ang asawa mo, ikaw at ang walang kwenta mong anak, hindi na kayo kasapi ng pamilya Reyes. Wala kayong hiya na humingi ng pera. Ako'y... May nagtulak ng batong panukat na umabot ng 8 metro. Ang makagawa ng ganito. Ang lakas ay 10 beses pa sa akin. Ang ganitong lakas ay katapat ko. Sino kaya ang napakalakas na ito? Tiyak na isang napakalakas na tao ang gumawa nito. Sinabi ko sa iyo na maging mahinahon. Ang pamilya Reyes ay magkakaroon ng halalan para sa susunod na pinuno ng angkan tiyak na mananalo si Renato Reyes. Tatay, kailangan ba naming patuloy na magtiis? Sino pong nakatatanda ang narito? Pakiusap, lumabas kayo at magkita tayo. Huwag mong kalimutan. Wala na ang nanay mo. Tayo ay nasa pamilya Reyes. Walang sandalan. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating magtiis. Bakit hindi pa kayo lumayas? Hindi, punong matanda. Kahit nasabihin natin, kalahati rin naman kami ng pamilya Reyes. Ang tatay mo, may kapal pa ng mukha na banggitin yan? Kung hindi lang dahil sa nanay mo noon, hindi marangal, napunta sa tatay mong pumasok sa pamilya namin at nagkaroon pa ng bastardo na tulad mo. Anong kinalaman nyo sa pamilya Reyes? Wala. Huwag mong sabihin ng nanay ko. Ang nanay mo ay hindi marangal. Hindi marangal. Hindi marangal. Ano? Gusto mo akong paluin. Una, ako ang panganay na apo ni pamilya Reyes. Ikaw ay apo lang sa babae. Sa lakas lang, kaya mo ba akong talunin? Madali kitang dudurugin. Parang langgam lang, ganon kasimple. Ginoong Reyes, si Ramon Reyes ay hindi marunong umasta. Huwag mo siyang pansinin. Huwag mo siyang seryosohin. May karapatan ka bang magsalita sa pamilya Reyes? Siya ay may kalahating dugo ng pamilya Reyes. Ikaw ay isang tunay na tagalabas. Sino ka ba? Matagal na akong inis sa inyong dalawa. Nakakasira ng puri ng pamilya Reyes. Punong matanda, tungkol sa perang yon kahit nasabihin taon-taon na minyan nakukuha at ito ay patakaran ng pinuno ng angkan. Wala ang pinuno ng angkan. Sa pamilya Reyes, ako ang masusunod. Oo. Wala ang pinuno. Ikaw talaga ang masusunod. Maari bang alang-alang sa yumaong ina ni Ramon Reyes? Dakilang pinuno. Halika. Gino. Tatay, tatay, Kadiri talaga. Tara. Ginoo. tumayo ka, bangon. Salamat, Gino. Balang araw, Muntik ka nang manakit muli ngayon. Simula ngayon, bawal ka nang magpakita ng iyong kakayahan. Kung wala ang pahintulot ko, huwag kang gagamit ng dahas. Pwede mo bang ipangako sa akin? nanay, wala ka na. Napakahirap ng buhay namin sa pamilya Reyes. Kamukhang kamukha. Bakit ka tumatakbo? Mamaya, magiging kay Ramon Reyes ka rin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan siya. Ikaw ba ang may sabi niyan? Ha ha ha! Dalhin siya. Pakawalan mo ang babaeng yon.
Kamukhang kamukha. Isang bayaning nagligtas sa isang dalaga. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka, pero hindi mo rin pwedeng sa gitna ng liwanag ng araw agawin ng isang babae. Pero gabi na ngayon. Ha 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 ha. Gulpihin siya. Sabihin mo ang pangalan mo. Ramon Reyes, Talagang isa sa 1,000,000 ang katawan ng Diyos ng digmaan. Sa wakas natagpuan ko na. Nagligtas ka ng dalaga, di ba? Gusto mo ring sirain ang aking ginagawa? Maghihi ka muna para makita mo ang itsura mo. Nakalimutan mo na yung mga oras na humihingi ka ng pera sa akin? Yung hamak mong muka? Dapat ko yang i-record para sa'yo, para makita mo ang sarili mo. kung wala ang pahintulot ko, huwag gagalaw. Ano? Hindi ka ba sang-ayon? Maniwala ka sa akin, babarilin kita. Renato Reyes, wala siyang kinalaman dito. Hindi pa siya asawa mo. Mukhang kumakampi ka na sa iba. Tigil. Ginoong Renato, kung gusto mong ligawan ang anak ko, bakit kailangan pang gawing komplikado? Kinikidnap niya ako. Hindi kidnapping yan, hindi kidnapping. Ano ba yung sinasabi mo? Ginoong Renato, pero sa totoo lang, ang anak ko ay magiging sayo rin naman. Gumawa kayo ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Masama ito sa inyong reputasyon. Huwag na kitang makita ulit. Lumayas ka. Papa, hindi mo ako pwedeng ipakasal kay Renato Reyes. Ang pamilya Reyes ay malapit ng mag-eleksyon para sa pagiging pinuno. Si Renato Reyes ang pinakamalamang na manalo. Ako bilang Pangulo, kung walang suporta ng pamilya Reyes, hindi magiging matatag. Halika, dalhin na si Binibini. Opo. Salamat sa tulong mo ngayon. Kung ako ba ang magiging pinuno ng angkan, makakapagpakasal siya sa akin. Oo, kung sino man ang maging pinuno ng pamilya Reyes ay maaaring pakasalan ng anak ko. Boy, may gusto ka ba sa babaeng yan? Sino ka? Hahaha! Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ikaw. Gusto mo bang pakasalan ang babaeng iyon? Marami na akong nakitang tao. Ikaw lang ang nagustuhan ko. Basta sumunod ka lang sa akin sa pag-aaral ng martial arts. Kung ano ang pinuno ng pamilya Reyes, madali lang iyon. Hindi papayag ang tatay ko. Hihintayin kita. Kahit sino ang maging pinuno ng pamilya Reyes, maaaring pakasalan ang anak ko. Tatay, sasali ako sa pagkapinuno. Hindi ganun kadali iyon. Ayokong maging duwag. Susubukan ko. Sige. Sasamahan kita. Pero, kapag sinabi kong lumaban ka ng todo, saka ka lang lalaban ng todo. Kailangan maging pinuno ako. Ngayon ay ang araw ng eleksyon para sa pinuno. Narinig ko si Renato Reyes ang pinakamalakas sa kabataan. Marami ang nag-aakala na siya ang susunod na pinuno. Binabati ang matandang pinuno. Anak, mamaya ako ang magpapaunahan, mananalo ka sa pagkapinuno, siguradong tanyag ka sa kanluran. Hindi ba ito si Ramon Reyes at si Manuel Garcia? Ramon Reyes. Bakit hindi siya sumunod sa apelyido ng tatay niya? Ang tatay niya ay isang lalaking nag-asawa sa pamilya.
Hindi siya pwedeng sumunod sa apelido ng tatay niya. Reyes lang ang kanyang apelido. Ay ang apelyido ng mga ninuno ay nawala na pala. Hahaha. Patay na ang nanay mo, bakit nandito ka pa sa pamilya Reyes namin? Natatakot ka bang umalis sa pamilya Reyes namin at magutom? Ate, siya ang para sa iyo na tumatakbo bilang pinuno ng pamilya Reyes. Bakit parang hindi siya pinapansin sa pamilya Reyes? Ngayon ay ang laban para sa pinuno ng pamilya Reyes. Ang may hamon na liham mula sa direktang angkan ang makakalahok. Anong ginagawa mo dito? Dugo ni Reyes ang dumadaloy sa aking ugat. Ayon sa patakaran ng angkan, may karapatan akong tumakbo. Kung walang hamon na liham, walang karapatang tumakbo. Malapit nang magsimula ang halalan para sa pinuno. Mangyaring pumasok. Teka, Umalis ka na. mula dyan gumapang ka, mapapayag ko ang tatay ko na ibigay sa iyo ang hamon na ito. Bakit? Ayaw mong gumapang, edi umuwi ka na. Paano kung gusto ko talagang sumali? Pipilitin mo ba? O kaya, makipag-away ka sa akin? Tiisin mo. Gumapang ka na. Gumapang ka na. Gumapang. Sa tingin ko, ikaw, dali, gumapang ka na. Hehehe, gumapang ka na. Gumapang ka na. Bilisan mo, gumapang ka na. Pagkatapos mong gumapang, makakapasok na kayo sa laban. Bilisan nyo. Ano ang punto niyan? Gumapang ka na. Gumapang ka na. Dali. Ako na ang gagapang para sa kanya. Tay, talagang gagapang ka? Pagkatapos mong gumapang, paano ka makakaharap sa mga tao? Ay, talagang gumapang siya. Ay, nako. Tay. Ang kahihiyan ngayong araw, babayaran ko ito ng 100 ulit. Gumapang ka na, gumapang, dali. Gumapang ka na, gumapang ka na. Sumunod din siya sa paglusot. Pareho silang hindi na pwedeng humarap. Ay nako, hahaha. Tunay na dalawang aso. Tara. Pauwi na ang pinuno ng angkan. Ako muna ang mamumuno sa eleksyon ngayong araw. Ang ating mga ninuno ay pinagpala ng dato ng bundok ng Agila. Kaya natutunan nila ang mga natatanging sining na ginawang nangungunang pamilya ang pamilya Reyes sa Sijo. Ang paligsahan ngayon ang pipili ng susunod na pinuno ng angkan at ang susunod na pinuno ay may karapatang pumunta sa bundok ng Agila upang makatanggap ng pagpapala mula sa datu at pamunuan ang pamilya Reyes tungo sa 100 taon ng kasaganaan. Simulan na ang laban. Ako ang panganay na apo ng pamilya Reyes, ang pinuno ng angkan. Ako ang magiging pinuno. Sino ang hindi sumasang-ayon? Umakyat sa entablado. Ang galing ng itsura. Ako na. Pupunta ako. Sino pa?
Wala na ba? Ay, Elder. Ang galing ng anak mo. Mukhang kailangan mong pakasalan si Renato Reyes. Dahil walang humahamon, ang susunod na pinuno ay si Renato, ako na. Ramon Reyes? Sino ba akala ko? Aso pala ng pamilya Reyes. Laban, halika. Tandaan mo, si Elder ay makapangyarihan. Huwag kang sumali, walang makakaprotekta sa'yo. Sabi ko ba pwede ka nang umuwi? Dahil naghamon ka na, hindi ka na pwedeng bumawi. Tama. Ito ang patakaran. Laban! 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 Tatay, sila ang pumilit sa akin. Bago pa bumalik ang pinuno ng angkan, huwag mong gamitin ang lahat ng lakas. Umakyat na sa ring. Ang buhay at kamatayan ay nasa tadhana. Huwag mo akong sisihin kung malupit ako. Sige. Tatay, gagamitin ko ba ang buong lakas? Bakit hindi mo gamitin ang buong lakas? Itong si Ramon Reyes, ano ba ang itinatago niya? Hayaan siyang mamatay ng hindi alam. Patayin siya. Patayin siya. Anak. Ate, hindi kaya siya mapapatay? Bata, gamitin mo ang buong lakas mo sa kanya. Sino pa ang gustong hamunin? Ginong Reyes, Ginong Reyes, Ginong Reyes, Ginong Reyes. Gusto kong hamunin kayo. Fernando Gonzales. Fernando Gonzales, ngayon ay aming eleksyon para sa pinuno ng pamilya Reyes. Bakit kayo nakikialam ng pamilya Gonzales? Hindi ba sinabi na kung sino ang mas malakas ang kamao ay siyang magiging pinuno? Siyempre, gusto ko ring subukan. Para guluhin ang okasyon. Sabi ng lahat ang inyong pamilya Reyes ang kanluran na unang pamilya. Ang pamilya Gonzales ay hindi pumapayag kung ngayon ay wala kayong makakatalo sa akin, ang pamilya Reyes. Sa hinaharap, ako na ang mamamahala para sa inyo. Ang yabang mo. Pumili ka pa ngayong araw para manggulo. Sa tingin ko, ilang buhay ba ang meron ka? Turuan mo siya ng leksyon para magpakita ng kapangyarihan. Siya ang magiging kapalaran mo. Kaya mo lang ay mang-api ng mga walang kwenta tulad niya. Play. Ang taong ito ay napakalakas. You know, Ganyang uri ng tao pwedeng maging pinuno? Wala na bang tao ang pamilya Reyes nyo? O sadyang kayo lang naman ay grupo ng mga walang kwenta? Hoy ikaw. Ako? Pangulong Leng, ang anak mong babae sumama na lang sa akin? Kaya kitang protektahan, mananatiling ligtas ang posisyon mong pangulo. Fernando Gonzales, ang iyong mga salita ay walang galang. Akala mo ba wala ng tao ang pamilya Reyes? Kayong mga walang kwenta, kung sino ang hindi takot mamatay, lumapit kayo. Ang inyong pamilya Reyes ay umaasa lang sa bundok ng Agila, gabay ni Datu, kaya yumaman. Ang mga kabataan ng pamilya Reyes ay isang grupo lang ng mga palamunin, mga duwag na takot mamatay. Bakit? Walang nangangahas na lumapit? Tunay nga kayong mga walang kwenta, mga duwag na walang lakas ng loob. Yung posisyon bilang nangungunang pamilya sa kanluran mula ngayon, ang pamilya Gonzales ang siyang gagawa. Pamilya Gonzales?
Ang lakas ng loob mo. Pinuno. Vicente Reyes, pinuno ng pamilya Reyes. Kakaalis ko lang ng ilang sandali. Ang tapang ng pamilya Gonzales ay lumalaki. Siyempre, hindi ako maglalakas loob na maging bastos sa harap ng pinuno. Pero ang posisyon bilang nangungunang pamilya sa kanluran, gusto rin ng pamilya Gonzales na subukan. Ngayon, ang henerasyong ito ng inyong pamilya Reyes ay pawang mga duwag na walang silbi. Ang posisyon bilang nangungunang pamilya sa kanluran ay panahon na para isuko. Ang posisyon bilang nangungunang pamilya ng kanluran oras na para ibigay ito. Ikaw na. Sino ang makakatalo kay Fernando Gonzales? Siya ang susunod na pinuno ng pamilya. Halika! Lumapit kayo kung hindi kayo takot mamatay. Tingnan natin kung sino ang walang takot mamatay. Sino ang gustong matulad sa kanya? Nasugatan ka. Umalis na tayo. Nasaan ang dugo ng mga Reyes? Ako na. Tatay. Ano ka ba? Ramon Reyes, hinihiya mo pa ba kami? Hindi ba sapat? Bumaba ka na dali. Hindi ko kayang talunin si Fernando Gonzales. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Lay, itong batang ito, hindi kasing simple ng iniisip mo. Sige, ang kulang sa aming pamilya Reyes ay hindi mga anak na may kakayahan, kundi mga anak na may tapang. Ramon Reyes. Ang bastardo ng pamilya Reyes. Oy, kaninong anak ito? Ang pangalan niya ay Ramon Reyes. Siya ay nakatira sa pamilya ng asawa, anak ni Manuel Garcia. Oh, siya ay anak ni Jiumei. Ang lakas-lakas pala niya. Dati bakit hindi ko pa siya narinig? Kaya ba niyang tumayo? Ate, ang galing niya. Mukhang minamaliit natin siya. Tara, ulit. Bakit parang biglang nagiba? Baka naman palagi niyang tinatago ang kanyang lakas. Niloko niya tayong lahat. Bakit si Ramon biglang naging malakas? Kanina mahina lang siya, hindi ba? Hindi pa ako nagsasawa. Ngayon, aminado akong talo ako. Hintayin mo ako. Naku, ang pamilya Reyes ay may isa na namang talento. Nakakainggit talaga. Kaya ng batang ito na maging pinuno ng angkan? Tatay, huwag mong hayaang agawin niya ang pagiging pinuno ko, tatay. Hindi niya ito maaagaw. Nanalo ang anak ko, pinuno. Pwede na bang maging pinuno ang anak ko? Pero anak siya ng isang lalaking napangasawa sa pamilya. Mukhang si Ramon Reyes na talaga ang pinuno. Mga kasama, yun na tapos na ang laban ngayong araw. Susunod, kailangan nating pag-usapan ang mga panloob na bagay ng pamilya. Maaari na kayong umuwi. Talagang ang mga kabataan ay nagiging bayani. Binabati kita, Pinuno Ramon. Binabati kita. Hinihintay ka ng ate ko. Binabati kita, Pinuno Ramon. Ramon Reyes, kahit na natalo mo si Fernando Gonzales, hindi ka pa rin maaaring maging pinuno. Matanda. Anong ibig mong sabihin? Sinabi lang ni Vicente Reyes na kung sino ang makakatalo kay Fernando Gonzales, siya ang magiging pinuno ng angkan. Sa lugar na ito, hindi ikaw ang mag-uutos. Bakit ang tapang mong kausapin ako? Ramon Reyes, bakit hindi siya maaaring maging pinuno?
Una, si Ramon Reyes ay anak ng lalaking sumapi sa pamilya. Ibang apelyido siya. Wala siyang karapatan. Pangalawa, masyado siyang mahina. Hindi siya karapat-dapat maging pinuno. Pangatlo, si Ramon Reyes ay nakipagsabuatan kay Fernando Gonzales. Nag-arte sila ng magandang palabas. Gusto niyang agawin ang posisyon ng pinuno. Si Ramon Reyes ay hindi tunay na miyembro ng pamilya Reyes. Normal lang na makipagsabuatan sa kaaway. Malaki ang posibilidad na nagkasundo sila na mag-arte upang agawin ang pagiging pinuno. Anong ebidensya meron ka? Ebidensya, ni hindi mo ako matalo pero kaya mong talunin si Fernando Gonzales? Hindi ba iyan pagtutulungan sa pag-arte? Ano pa? Ang ginawa ko lang ay ayaw kong gamitin ng buong lakas ko. Masyado mong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw. Sige. Halika, makipaglaban ka sa akin ng ilang rounds. Tingnan ko ang iyong kakayahan. Halika. Anong ginagawa mo? Ramon Reyes. Anak siya ng ikasyam na kapatid na babae. Tara. Ano? Ramon Reyes. Anak siya ni Jumay. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Kuya, papuntahin mo si Ramon Reyes sa akin para subukan. Malalaman ko agad. Oo, kung hindi sapat ang kanyang kakayahan, ibig sabihin nakikipagsabuatan siya sa mga tagalabas para maging pinuno ng pamilya Reyes. Ang ganitong napakasamang gawain ayon sa patakaran, puputulin ang mga litid ng kamay at paa para maging lumpo. Mga kaibigan, ang pumapayag sa paglaban, tumayo dito. Ang hindi pumapayag, tumayo sa tabi ng aking kuya. Yeah, sige. Ilang araw lang akong nawala. Sila naging mga tauhan mo na. Hindi ko magagawa. Kuya, magutos ka na. Handa akong lumaban. Ang lakas ng batang ito. Ang lakas ng batang ito. Kung wala akong 30 taon na kasanayan sa suntok na ito, matatalo ako. Ang lakas ng katawan ng Diyos ng digmaan ay naipakita pa lamang wala pa sa 10%. Masyado kang mahina, tiyak na nakikipagsabuatan ka sa mga dayuhan. Kung mahina ba ako o hindi, wala ka bang idea? Magaling na bata, muntik na akong matalo. Kung bibigyan ng panahon ay magiging napakalaki na. Natalo ka. Tiyak na nakikipagsabuatan ka sa mga kaaway. Nakita nyo ba, mga tao? Gumamit ako ng wala pa sa 10% ng aking kakayahan at natalo ko siya. Siya ay tunay na mahina. Tiyak na nakikipagsabuatan siya sa mga kaaway. Mga kapatid, ang pamilya Reyes ay hindi kailanman anak ng lalaking kinasal sa pamilya ang naging pinuno ng angkan. Si Ramon Reyes ay nakikipagsabuatan sa mga kaaway upang agawin ang posisyon ng pinuno ng angkan. Gusto niyang sirain ang pamilya Reyes. Sumasang-ayon ba kayo? Hindi pumapayag, Ramon Reyes. Pumapayag kang makipagsabuatan sa mga magkakalabang pamilya. Upang agawin ang aming lahat ng ari-arian, talagang traidor ka ng pamilya Reyes. Ito imposible ito, talagang imposible ito. Mga tito, pamangkin, at kapatid, tiyak na mali ang akala ninyo kay Ramon Reyes. Nakikiusap ako na patawarin ninyo siya sa pagkakataong ito. Pumunta kayo rito. Ayon sa batas ng angkan, alisin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, putulin ang mga litid ng kanyang mga kamay at paa, palayasin siya sa angkan. Teka lang. Sandali. Ito! Tiyak na may misunderstanding. Unti-unti kong sisiyasatin ito hanggang maliwanag. Ramon Reyes, hindi maaaring ipatupad ang alituntunin ng angkan. Ngayon ko nais parusahan si Ramon Reyes. Linisin ang ating angkan. Ako ang pinuno ng angkan. Hindi ka makakakuha ng suporta at hindi ka magiging pinuno. Kayo. Sabihin ninyo, tatanggalin ba natin ang taong ito na hindi kabilang sa angkan? Oo. Nakita nyo? Hindi maaaring labagin ang kalooban ng nakararami. Sige. Ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kumpiskahin ang lahat ng kanilang ari-arian. Walang sino man ang pinapayagang tulungan sila. Hayaan silang maging pulubi. Anak. Siya ay anak ni Jumay. Ano? Anak. Ikaw. Kayo ng anak mo gusto nyong maging pinuno, di ba? Sige. Titingnan ko. Pamilya Reyes, kung paano masisira ang pamilya Reyes sa inyong mga kamay. Pagkatapos ng isang buwan, si Renato Reyes ang hahalili bilang pinuno. Kinatawan ng pamilya Reyes, bibisita kay Datu.
Makipagkita kay Datu, makipagkita kay Datu, makipagkita kay Datu. Lahat. Kung si Ramon Reyes ay may balak pang masama at makikipagsabuatan ulit para manakit, sakalin ang pamilya Reyes, hindi ba tayo nasa panganib? Mas mabuti ngayon na tanggalin ng tuluyan. Ano sa tingin ninyo? Pakikipagsabuatan sa kaaway, pagnanakaw ng posisyon ng pinuno karapat dapat mamatay. Muntik nang mapahamak ang pamilya Reyes dahil sa kanya. Pinuno, patayin siya. Patayin siya, patayin siya. Anak. Sino ang mga has na galawin siya? Puta, matandang gago. Sino ka ba? Patang Reyes, walang modo. Ikaw, matandang gago. Sino ka ba talaga? Pinisala mo ang ginagawa ko. Tatay. Tatay. Ginoo. Tatay. Ginoo. Ang galing ng taong ito. Kung papatayin niya ako, ngayon patay na ako. Tatay. Tatay. Kino. Tatay. Matandang gago, sino ka ba talaga? Ang pamilya Reyes ninyo ay may malalim na koneksyon sa akin. Sayang, ang mga susunod na henerasyon ay ganito kababa ang ugali. Kung malaman ni Jose Reyes, tiyak na babangon mula sa libingan para sampalin kayo. Paano mo nalaman ang pangalan ng lolo ko? Sino ka ba talaga? Ako. Malalaman mo. May ganitong pagsubok sa kanyang kapalaran. Kung kayanin niya ito ay parang isang dragon na bumalik sa dagat, langit at lupa hayaang siya'y gumala ng malaya. Maraming salamat po, Ginoo, sa inyong pagsagip. Kahit mahirap mas matatag, hindi nawawala ang kanyang mataas na pangarap. Ginoo. Ikaw ngayon ganito ang itsura mo. Ginagawa mo akong... Paano ko makapagpaliwanag sa iyong ama? Ginoo. Dali. Bumuti ka na agad. Tiyak na gagaling ka. Ginoo. Buksan mo ang pinto. Dali, buksan mo ang pinto. Kung hindi ka magbabayad ng upa, lumabas ka na. Pagkalipas ng isang buwan, Ate, sigurado ka ba talaga na papakasalan mo si Renato Reyes? ang kapalaran ko, ako ba ang may desisyon? Ang pinuno ng pamilya Reyes dapat sana si Ramon Reyes. Ano ba talaga ang nangyari noong araw na yon? Paano naging si Renato Reyes? Hoy. Ikaw. Hindi ako. Ate, tingnan mo. Siya. Hindi. Hindi siya. Hindi. Hindi siya. Hindi siya. Ikaw. Sino ka? Baka nagkakamali ka. Ikaw ay... Pinuno diyang dito po. Tara na. Bukas, iyon ay ang kay Pinuno Jang na seremonya ng paghalili. At ito rin ang araw ng inyong kasal. Sumama ka sa akin pa uwi, ihanda na ang kasal. Mamamatay muna ako bago pakasalan siya. Tumahimik ka! Sumama ka sa akin! Huwag mong sabihing iniisip mo pa si Ramon Reyes na walang kwenta. Pagkalipas ng 2 araw, pupunta na ako sa pangkatluan para makipagkita kay Datu. Sa oras na iyon, magsisimula ang aking pag-angat. Kayo, Pamilya Leng, sumunod kayo sa akin. Lahat kayo ay aangat din. Yan. Tara. Ramon Reyes, bakit hindi ka papatay, ha? Hindi ako si Ramon Reyes.
Nagkakamali ka. Pigilan siya. Nagkakamali ka. Noong nakaraang pagkakataon, hindi ko na naialis ang ugat. Ngayon, sa tingin mo ba makakatakas ka? Renato Reyes. Pinuno ng pamilya Reyes. Huwag. Huwag talaga. Malapit na ang kasal mo, araw ng iyong kasal. Masamang tanda talaga. Sa pagkakataong ito, papakawalan na kita sa susunod, hindi na ganoon kaswertihin ka. Teka, sino ba ang nagsabi na pwede kang umalis? Ramon, itong mangkok ng pagkain ng aso kainin mo. Ikaw, makakaalis. Kainin mo. Salamat. Gutom na ako. Pinuno ng pamilya Reyes, talaga namang parang aso ka. Masarap. Yon. Kung hindi kayo tututol, dadalhin ko na ang natira. Ang sarap. Yon. Kung hindi kayo tututol, kukunin ko na ang matitira. Sandali. Tago ka pa ng tago ng litrato ni Sitang. Ito ang nanay ko. Nanay mo? Ito ang babae ko. Sasapakin mo pa ako? Ramon, sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman kong nagtatago ka pa ng gamit ni Sitang, pati buhay mo, hindi mo na mapananatili. Lakad na. Alis! Sino? Ako. Anong ginagawa mo rito? Alam ko kung ano ang inaalala mo. Alam mo. Ano bang alam mo? Mula sa pinuno ng pamilya Reyes, naging pulubi. Lahat ng kakayahan sa martial arts ay nawala. Maging ang babaeng minahal mo ay naging asawa na ng iba, nakakaawa talaga. Paano mo nalaman? Marami pa akong alam. Nagmamagaling ka lang para kang isang matandang manghuhula. Kapag may problema, uminom ka ng konti. Lasingin mo para mawala ang lahat ng problema. Walang alalahanin, malayang gumala. Halika. Uminom. Tulad ng sabi nga, isang basong alak sa simoy ng tagsibol. Sa gabing ulan, ilaw ng 10 taon, ang iyong mga karanasan kamakailan. Kaysa sa buong buhay ng maraming tao ay mas kapa na panabik. Matandang manghuhula. Magaling. Hahaha. Uminom ka. Matandang manghuhula itong alak. Malalim ang ating connection elixir ng muling pagsilang. Ituturing ko na lang na utang mo sa akin. Ngayon ang malaking araw mo maging masaya. Tay, sabi mo si Ramon Reyes, kumusta na siya ngayon? Iniisip mo pa siya? May silbi ba?
manugang. Ngayon, doble ang kaligayahan ko, biyenan ko. Pakiusap sa aking asawa. Maging mahinahon. Oh, Tara. Hahaha, nakarecover na ako. Bata, ang banal na alak ay mapapalakas ang iyong lakas ng 10 beses. Ngunit 3 araw lang ang bisa. Pagkatapos ng 3 araw, magiging inutil ka pa rin. Kung gusto mong ganap na mabawi ang iyong lakas, hanapin mo ako sa bundok ng Agila pagkatapos ng 3 araw. Bundok ng Agila. Hindi ba yun ang lugar ni Datu? Sitang... Masayang kasal. Tapos na ang seremonya. Simula ngayon, si Renato Reyes ang susunod na pinuno ng pamilya Reyes. Pagkatapos ng 3 araw, bilang kinatawan ng pamilya Reyes, pupunta siya sa bundok ng Agila para makipagkita kay Datu. Pagpupugay sa pinuno ng pamilya Reyes. Pagpupugay sa pinuno ng pamilya Reyes. Sa lahat, ngayon ay ang araw ng kasal namin ni Sitang. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga tito at mga kuya. Huwag kang magpakatanga. Unang pagyuko sa langit at lupa. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Pagyuko ng mag-asawa sa isa't isa. Halikan mo siya. Renato Reyes. Lumapit ka at mamatay. Renato Reyes. Halika at mamatay ka. Ramon Reyes, naglakas loob ka pang pumunta para mamatay? Ramon Reyes. ate pumunta siya para iligtas ka. Bakit ka pumunta? Bumalik ka na, hindi mo siya matatalo. Dahil pumunta ka para mamatay, papayagan kita, mga tauhan. Oy, Pinuno Reyes! Malas! Kailangan mong mamatay ngayon. Kukunin ko siya ngayon. Sino ang maglalakas loob na humarang sa akin? Sige! Naibalik mo pala ang iyong lakas? Halika at mamatay ka. Kahit na maibalik mo ang iyong lakas, huwag mong isipin na pwede kang magulo dito. Ang dami mong satchat, bakit hindi ka lumaban? Bakit kailangan ng malaking patalim para sa maliit na bagay? Sino ang may tapang nadakpin si Ramon Reyes? Sumunod kayo sa akin upang harapin si Datu. Si Datu ay parang isang Diyos na tao. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataong makita siya ng personal, iyon ay isang napakalaking swerte. Ako na.
Ramon Reyes, may mukha ka pang bumalik. Ngayon ay lilinisin ko ang ating angkan. Takot ka, lumabas ka dyan. Huwag mong isipin na dahil kasal ko ngayon, hindi ako papatay. Halika. Ano pang hinihintay mo? Ang batang ito ay napakalakas ngayon. Mag-ingat, maraming tao, huwag tayong mapahiya. Sa isang buwan, mabilis akong umunlad. Hindi ako naniniwala na kaya niya akong talunin. Mamatay ka na. Mamatay ka. Ramon Reyes, isang buwan tayong hindi nakita. Nagawa mong magbago ng todo. Mukhang si Ramon Reyes ay lalo pang lumakas. Ate. Sitang. Ramon Reyes, Talo ka sa akin. ng 2 beses. Pinuno patayin ang taksil na ito. Puwersahan itong taksil. Dapat mamatay si Ramon Reyes. Mamatay ka na. Teka lang. Sandali. Renato Reyes, pakawalan si Ramon Reyes. Papayag akong pakasalan ka. Huwag. Huwag. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Huwag. Ramon Reyes, habang pinoprotektahan ka niya, lalo kitang papatayin. Tigilan mo na. Tigilan mo na. Bakit nandito rin ang manugang na ito? Ang tatay niya ay naging pulubi na. Ang baho. Mga kapatid, mga tiyo at pamangkin. Ang anak ko tiyak na inosente siya. Pinalayas na kayo sa pamilya Reyes. Sinong kapatid mo? Hindi na kayo kasapi ng pamilya Reyes. Bakit kayo bumalik? Renato Reyes, hindi mo ba ibabalik ang dangal ng anak ko? Kayong 2 traidor na kayo sa pamilya Reyes. Nararapat lang sa inyo ang ganitong kapalaran. Sa tingin ko hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Fernando Gonzales, lumabas ka na. Fernando Gonzales, hindi ba pinapunta kita sa ibang bansa? Renato, Sabihin mo sa lahat, Ikaw at ang anak ko. walang anumang koneksyon. Oo, wala akong anumang transaksyon kay Ramon Reyes, pero ako at si Renato Reyes ay may lihim na transaksyon. Renato Reyes, ano pa ang sasabihin mo? Fernando Gonzales. Ano bang sinasabi mo? Renato Reyes. May lihim na kasunduan sa mga kaaway. Paano naman ako walang alam? Anong transaksyon nyo? Hindi. Renato Reyes, dumating na ang karma mo. Hindi siya yan. Siya ang nakipagsabuatan kay Ramon. Ramon Reyes. Gusto ni Ramon Reyes na kunin ang posisyon ko bilang pinuno. Gusto niya akong patayin. Mga tauhan, patayin siya. Fernando Gonzales, ginamit namin ang pagkakakilanlan mo ngayon para magdrama. Ngayon akala pa rin nila nakasabwat mo si Ramon para makuha ang pagkapinuno ng pamilya Reyes. Anak ng isang lalaking sumama sa amin. Wala akong kinalaman sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang itanong yan. Bibigyan kita ng 20% ng yaman ng pamilya Reyes. Mag-abroad ka muna. Natatakot ako kay Renato Reyes na hindi niya tutuparin ang pangako, kaya nag-record ako. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas, ikaw ang salot ng pamilya Reyes. Renato Reyes, wala ka nang masasabi ngayon, di ba? Fernando Gonzales, pinagtaksilan mo ako. Ayaw ko rin naman. May isang matandang lalaki na humuli sa akin at ibinalik dito. Alam niya ang lahat. Ayaw kong makulong. Anong matanda?
Renato Reyes, ikaw pala ang halimaw. Ikaw ang umagaw sa posisyon ng pinuno. Mga walang utang na loob. Gusto ninyo akong ipagkanulo? Ay! Talaga ba? Sabi ko na nga ba, kayo ng anak mo, may masamang balak. Gusto ninyo wasakin ang pamilya Reyes? Mga plastic. Mas magaling si Ramon Reyes sa'yo ng 100 beses. Huwag gumalaw. Ate, Huwag gumalaw, huwag lumapit. Sino man ang lumapit, papatayin ko siya. Umalis. Tabi. Umalis. Huwag gumalaw. Ako ang gumawa ng lahat. Ako ang gumawa. Eh ano? Hahaha. Renato Reyes. Sa wakas, umamin ka. Sa harap ng mga ninuno ng pamilya Reyes, tanggalin si Renato Reyes sa pagiging pinuno ng angkan. Si Ramon Reyes ang magiging bagong pinuno. Renato Reyes, ikaw ang may balak na agawin ang mga ari-arian ng pamilya Reyes. Ikaw ang nakipagsabuatan sa mga kaaway. Gusto mong patayin kaming lahat. Ramon Reyes, dati nagkamali kami sa iyo. Gamitin mo na ang iyong karapatan bilang pinuno ng angkan. Linisin mo na ang ating pamilya. Dakpin si Renato Reyes. Ipakulong siya. Opo. Ang tiyaan ninyong lahat ay nilagyan ko ng lason. Hahaha. Kung gusto ninyong mabuhay, kailangan ninyong sundin ako. Wala ka ng tao. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Sila ay iyong mga kamag-anak. Ibigay mo ang antidote. Kamag-anak? Walang kwentang kamag-anak. Mga mapagkunwari. Kapag nakilala ko na si Datu at natanggap ko na ang kanyang mana, sa mundong ito wala nang sino man ang makakalaban ko. Haha. Datu, nakilala ko siya minsan. Yunay, parang Diyos na tao, ikaw na basura, hindi mo siya maluloko. Tigilan mo na. Tigilan mo, hindi na ako makahinto. E di papatayin kita hanggang tumigil ka. Haha, Ramon Reyes, ngayon walang makakapagligtas sa iyo. Matanda, ikaw na naman. Vicente Reyes, pagbati kay Datu. Ano pa ang hinihintay ninyo? Dali, batiin ninyo si Datu. Batiin si Datu. Batiin si Datu. Matandang mangkukulam. Matandang mangkukulam. Ano ito? Anong nangyayari? Ramon, ito ang Datu. Huwag kang bastos. Okay lang. Gusto ko itong binata. Hayaan mo siyang tawagin ako kahit ano. Matandang mangkukulam. Bakit ka nandito? Hindi ko siya dinala dito. Baka hindi mo maipaliwanag ang sarili mo. Salamat, Datu. Ang seryoso mo naman. Hindi ako sanay. Tawagin mo na lang akong matandang mangkukulam. Sige. Ikaw pala ang Datu. Oo, sinabi ko na sa'yo. Malalaman mo agad kung sino ako. Ang Datu na pinapangarap ng lahat, ikaw pala iyon. Kaya pala hindi kita kayang talunin kahit isang hampas mo lang. Kayong mag-ama ay maraming kasalanan. Sumuko na kayo. Ang buhay ng mga taong ito, nasa kamay ko. Kung gagalaw kayo sa akin, Ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapapahamak. Renato Reyes, hindi ka na makakatakas. Hindi ka pa ba susuko? Sumuko. Ang susunod kong galaw ay hindi pa dumarating. Sumuko ka. Wala pa ang backup ko. Si G, yun ay nasa daan papunta rito. Pagdating niya, mamamatay kayong lahat. Chi, yun? G, yun nang nanyang napakalakas ng kapangyarihan. Kahit ikaw hindi mo siya matatalo. Yun siya niyo ba? Nung araw, pinalayas ko siya. Kaya pala. Tumakas siya sa Nanyang.
Pupunta tayo sa pamilya Reyes sa kanluran. Yun siya nyo ay gumagawa ng mga illegal na gawain. Ang aming pamilya Reyes ay matagal nang walang komunikasyon sa kanya. Ikaw nakipagkutsabahan ka pa sa kanya. Sitang. Umalis tayo. Saan ka tatakas? Tatay, tayo na. Tatay. 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 Huwag kang maghiganti para sa akin. Puntahan mo si Ginoong yun. Hanapin si Ginoong yun. Tatay, umalis ka na. Tatay. Ilibing mo siya ng maayos. Ito lang ang kaya kong tulong sa iyo. Ang ilang bagay ay ikaw lang ang makakagawa. Salamat matandang mangkukulam. May espesyal kang pangangatawan. Tiyak na hindi ka ordinaryong tao. Kapag tapos ka na, tandaan mong puntahan ako sa bundok ng Agila. At saka, ang taong pinakamiss mo ay hindi pala patay. Ang taong pinakamiss ko. Ang taong pinakanamimiss ko. Ito. Sapat ito para malunasan ang kanilang lason. Kunin mo. Pinuno ng pamilya Reyes ako ang iyong ikatlong tiyuhin. Iligtas mo kami. Patawarin niyo na po kami sa aming mga kasalanan. Matandang pinuno, nakikiusap ako. Magsalita ka naman. Nagsakripisyo kami para sa pamilya Reyes. Ano ang silbi ng pagmamakaawa sa akin? Si Ramon Reyes ang pinuno. Clara, ipamahagi mo ang gamot sa lahat. Walang problema. Salamat Pinuno Reyes, salamat Pinuno. Ramon, sandali Pinuno. Lahat ng ito wala akong kinalaman. Layas. Pinuno Reyes, marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang araw. Ngayon, sa wakas, nagbunga na ang hirap. Salamat Kyuleng sa hindi pagtalikod sa akin. Pumunta ka na at kumuha ng gamot. Pagkatapos inumin, magpahinga ng 2 araw at gagaling ka. Opo. Salamat Pinuno Reyes. Sitang. Huwag mo akong ipaghiganti. Puntahan mo si Mr. Yun. Hanapin si Mr. Yun. Mr. Yun. Kapag nahanap na kita, gagawin ko silang magbayad ng kanilang buhay. Makalipas ang 3 araw. Maganda ang paggaling mo. Magpahinga ka pa ng 2 araw at makakalabas ka na ng ospital. Sitang, gising ka na. Ikaw, talaga bang gusto mo ako? Sa tingin ko, dahil lang sa ako ay kamukha ng iyong nanay, medyo magkamukha. Hindi naman talaga ako gusto, tama ba? Talaga bang ganyan ang tingin mo? Mas mabuting puntahan mo na ang taong pinakamimiss mo. Kapag tapos ka na sa mga gawain mo, tandaan mo puntahan mo ako sa bundok ng Agila. At saka, ang taong pinakamimiss mo ay buhay pa pala. Ay, tanga. Kayong 2 protektahan si Sitang. Opo. Punong angkan. Kailangan kong pumunta sa bundok ng Agila. Pinuno ng angkan. Kailangan kong pumunta sa pangkatluan. Dapat lang iyon ang patakaran. Sasama ako sa iyo. Pangkatluan.
Liu Shenwang panganay ng pamilya Liu. Tumigil ka. Hindi ka marunong pumila? Pumunta ako para makita si Datu. Ako rin para makita si Datu. Sabi ko, pumila. Sinasabi ko sa iyo, si Datu ang nag-imbita sa akin. Si Datu ay tulad ng isang Diyos. Ang iba ay nagmamakaawa na makita siya. Ikaw, walang karapatan. Ngayon si Datu ay naghihintay ng isang tao. Hindi siya tatanggap ng Pedro iba. Santos, disipulo ng pangkatluan. Pakiusap, umuwi na kayo. Sino ang hinihintay ni Datu? Bumalik ka rito. Ha? Ikaw. Katawan ng Diyos ng digmaan. Siya ba ang hinihintay ng guro? Iwasan ng gulo. Ikaw pala ang hinihintay ng guro. Sumunod ka sa akin. Tara na. Hi. Guro, narating na ang hinihintay mo. May 3 kang tanong na dapat itanong. Alam mo yon, sa bulwagan ng pamilya Reyes, sinabi mo na ang pinakaalaala ko ay buhay pa. Anong ibig sabihin? Hinahanap mo ako para saan ba talaga? At saka, ako ay naging isang walang kwentang tao. Bakit mo ako iniligtas? Sagutin ko muna ang unang tanong mo. Sino ang pinakaalaala mo? Ako, ang nanay ko. Buhay pa pala siya. Matandang manghuhula. Huwag mong biruin ang nanay ko. Ang tatay mo ay orihinal na tagagit ng lupa. Ng isang pamilya ng mga mandirigma, ang panganay na anak ng pamilya Mendoza. Ang gitnang lupa ay puno ng mga nakatagong talino at lakas. Ang pamilya Mendoza sa gitnang lupa ay mayroon ding lugar. Sandali. Sabi mo ang pamilya Mendoza sa gitnang lupa? Ang gitnang lupa ay puno ng mga nakatagong mandirigma. Ang pamilya Mendoza ay nasa gitnang lupa. May lugar din sila. Teka. Sabi mo ang pamilya Mendoza sa gitnang lupa? Tay, ang apelido mo ay Joe, hindi Mendoza. Binata? Sa totoo lang, hindi ako ang tunay mong ama. Ano? Paumanhin, binata. Ang bagay na ito, niloko kita sa loob ng maraming taon. Hindi. Tay, anong pinagsasabi mo? Ang iyong ama ay ang pamilya ng mandirigma sa gitnang lupa, ang panganay na anak ng pamilya Mendoza, Jose Mendoza. Tagasunod lamang ako. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Maraming bagay, wala akong paraan ipaliwanag ng malinaw sa iyo. Kapag natagpuan na ang tunay mong ama, lahat ay magiging malinaw. Hanggang sa matagpuan mo ang iyong ama, maiintindihan mo na ang lahat. Tama, ang iyong mga magulang ay ikinulong ng lolo mo sa pamilya Mendoza ng gitnang lupa. Hanapin mo sila para malaman mo ang lahat. Ang lolo ko, bakit niya ikinulong ang mga magulang ko? Tumigil ka. Siguradong mamamatay ka niyan. Kung matutunan mo ang aking tunay na sining, maaari mo pa silang mailigtas. Bakit mo ginagawa ito? Ipinanganak kang may katawan ng Diyos ng mandirigma. Naglakbay ako sa buong mundo at nakakita ng maraming tao, ikaw lang. Ang karapat dapat maging tagapagmana ko. Nakatanggap ako ng balita. Ang iyong ina si Isabel Reyes ay malubhang may sakit. Kung maililigtas mo sila ng maaga, baka makita mo pa siya sa huling pagkakataon. Kung gayon, ituro mo na sa akin. Kung hindi ka magpapakilala bilang alagad, paano kita matuturuan? Matandang manghuhula. Hinihintay mo pala ako dito. Ang alagad mong si Ramon Reyes ay bumating sa Datu. Binabati kita, binata, sa pagiging tagapagmana ng Datu. Mabuti. Ngayon ay ituturo ko sa iyo.
Mabuti, mabuti. Matandang mangkukulam, ano pa bang kaya mong gawin? Ilabas mo na lahat. Hehehe. Talaga namang katawan ng Diyos ng digmaan. Sa pagsasanay, isang araw ay 1,000 milya ang layo. Sa totoo lang, sa loob ng ilang araw, natutunan mo na lahat ng itinuro ko. Ngayon, wala na talaga akong maituturo pa sa iyo. Kunin mo ito. Baka magamit mo sa hinaharap. Ipinapasa ko sa iyo ang posisyon ng datu at makakampante na ako. Ngayon, maaari ko na bang iligtas ang aking mga magulang? Siyempre. Pero sa mga susunod na pagkakataon, kailangan mong maging mababa ang profile. Kung sakaling malaman ng pamilya Mendoza, baka hindi mo na makita ang iyong mga magulang. Pamilya Mendoza ng gitnang lupa. Nandito na ako. May taong darating. Guro, Ipahayag sa buong mundo ang sino mang may hawak ng tabak ng datu ay siyang bagong pinuno ng datu. Ang makakita sa kanya ay tulad ng makakita sa akin. Ang sino mang sumuway ay kaaway ng pangkatluan. Sasundin ko. Dito nakakulong ang mga magulang ko. Ang pamilya Mendoza sa gitnang lupa ay isa sa mga nangungunang pamilya. Kaya dito maraming patakaran. Bata, huwag kang magkamali ha? At kung magkamali, saan ako ikukulong? huwag mong itanong ang hindi dapat. Mukhang kailangan kong itago ang pagkatao ko at unti-unting alamin kung saan nakakulong ang mga magulang ko. Jose Mendoza, ama ni Ramon Reyes. Isabel Reyes, ina ni Ramon Reyes. Changfeng. Miss ko na si Yan. Si Manuel Garcia kasama si Yan ay nasa pamilya Reyes. Mabuti naman sila doon. Huwag kang mag-alala. Kung bago ako mamatay, ay makita ko man lang si Yan, magiging masaya na ako. Zhou Yuanshan, pinuno ng pamilya Mendoza. Ang pamilya Mendoza ay sikat sa gitnang lupa. Dapat ay pakasalan mo ang isang babaeng mayaman sa gitnang lupa, pero naakit ka sa kanya. Ito ang parusa sa kanya. Siya ay iyong manugang, binigyan kanya ng apo. Hindi ko siya tinatanggap bilang manugang at hindi ko rin tatanggapin ang bastardong apo na iyon. Gino, si Datu ay may tagapagmana na. Tipunin ang lahat, magtipon para sa pulong ng pamilya. Tatay. 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 Yaner, miss na miss kita. Ito ang aking lolo, saan niya ikinulong ang aking mga magulang. Lahat ng martial arts ay nagmula sa bundok ng Agila. Xiao Changyun, pangalawang anak ng pamilya Mendoza. Lahat ng mga pamilyang mandirigma ay sa pamamagitan ng bundok ng Agila pagtuturo ng datu, kaya sila naging makapangyarihan. May balita mula sa bundok ng Agila, Xiao Changlin, panganay na anak ng pamilya Mendoza. Ang datu ay mayroon ng kahalili at natanggap ang tabak ng datu. Siya ang magiging susunod na datu. Ang aming pamilya Mendoza ay hindi na katulad ng dati. Ngayon sa gitnang lupa ay nasa ika-10 pwesto na lang. Kailangan nating makipagkaibigan sa bagong datu upang ang pamilya bumalik sa tuktok. Kaya kayo, sino ang pupunta sa bundok ng Agila? Kung kayo ay magustuhan ng bagong datu, ang aming pamilya Mendoza ay maaaring sa gitnang lupa bumalik bilang nangingibabaw. Si Shoksun, apo ng pamilya Mendoza. Ako na. Si Xiaoru, apo ng pamilya Mendoza. Ako na lang. Sige. Lahat kayo pumunta. Kung kayo ay maging babae ng bagong datu, ang aming pamilya Mendoza ay uunlad sa loob ng 100 taon. Wala sa inyo ang makakapunta. Ramon Villanueva, pinuno ng pamilya Villanueva. Ramon Villanueva.
Ramon Villanueva, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang magsimula ng digmaan sa pagitan ng pamilya? Digmaan ng pamilya? Kaya ninyo akong talunin? Hindi mo ba alam? Ang bagong dato ng bundok ng Agila ay naproklama na. Ang ganitong malaking balita, kailangan pa bang sabihin mo? Ayon sa gitnang lupa, mga patakaran ng Liga ng mga Mandirigma, ang nangungunang 10 pamilya ang tanging makakakita sa dato. Ikaw at ako ay nasa top 10. Kaya, naiintindihan ko, bakit pa tayo mag-aaksaya ng salita? kung sino ang manalo, siya ang pupunta. Ang pagkakataong makita ang dato ang aming pamilya Mendoza ay dapat makuha. Sino ang lalaban? Lolo? Ako? Si Yue Linger, panganay na anak na babae ng pamilya Villanueva. Talo ka. Ako na. Lalaban ako sa'yo. Saktan mo siya ng todo. Ang pamilya Villanueva ay mas malakas kaysa sa pamilya Mendoza. Kayo mga kabataan ng pamilya Mendoza. Ganyan lang, maaga o huli sa gitnang lupa, hindi na kayo makakatagal. Sino ang may lakas ng loob na lumaban sa akin? Wala na ba kayong tao sa pamilya Mendoza? Mula ngayon, sasabihin ko sa lahat na ang pamilya Mendoza ay puro duwag. Sino ang lalaban? Ikaw, lumaban ka sa akin. Hindi ba ikaw ang pinuno ng pamilya? Halika, tara. Isang kamay ko lang ang gagamitin sa'yo. Huwag mong sabihing inaapi ko ang matatanda. Ikaw. Mga duwag kayong lahat. Gusto ninyo pang makita si Datu sa susunod na buhay pa. Tatay, wala silang lumaban. Nanalo tayo. Umalis na tayo. Gusto mong makita si Dato ha? Tutulungan kita. Ikaw ang bagong lingkod. Paano mo ako tutulungan? Ay, wala kang pakialam dyan. Kailangan mo lang sumagot. Gusto mo o hindi. Kailangan mong pumayag sa isang kondisyon para matulungan kita. Basta makita ko si Dato, kahit anong kondisyon. Sandali. Lalaban ako sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Hindi ka pa ba nahihiya? Ikaw na isang lingkod, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka na. Tumahimik ka. Ikaw, isang maliit na lingkod. Ang pamilya Mendoza nyo ay wala talagang tao. Haha, nagpadala pa kayo ng lingkod para lumaban sa akin. Tatay, gusto nilang umasa sa lingkod na ito para manalo. Ang pamilya Mendoza ay talagang mahina. Inilagay pa nila ang pagkakataong manalo sa isang maliit na lingkod. Tapos ka na ba sa iyong satsat? Kung gusto mong mamatay, ay bibigyan kita niyan. Tatay, mga ganitong klaseng tao, ako na bahala dito. Tatay, kaya ba niya? Kuya. Sino pa? Tatay, may tunay siyang kakayahan. Isang tagasunod lang siya. Bakit ang lakas niya? Ay, hindi ba kayo naiisip na pamilyar siya? Parang kamag-anak ba? Tatanungin natin mamaya. Hinapang mo saktan ng anak ko. Hindi mo ba nasaktan ng isa sa pamilya Mendoza? Ang aming pamilya Villanueva sa gitnang lupa ay nasa nangungunang 10 pamilya. Kahit ang pamilya Mendoza ay mas mababa sa amin. Ikaw isang mababang alila. Lalaban ka ba sa akin? Hindi ka ba marunong matalo? Dahil gusto mo ng gulo, ibibigay ko sa iyo
Ingat hindi siya ordinaryong mandirigma. Sa palagay mo ang galing ng kanyang kasanayan sa aming pamilya ay isa lamang alila. Oo nga, si Ramon Villanueva sa gitnang lupa ay kabilang sa nangungunang tatlo. Bata. Ang mga henyo sa inyong henerasyon alam ko lahat. Hindi ko narinig ang iyong pangalan. Sino ka ba talaga? Hindi mo ba sinabi na gusto mo akong makita? Ako. Gusto kitang makita mula noon pa. Tay, ang taong lagi mong gustong makita. Ay hindi ba? Dato ng pangkatluan. Paano nangyari iyan? Alagad. Sumaludo, dato ng pangkatluan. Sumaludo, dato ng pangkatluan. Sumaludo, dato ng pangkatluan. Dato. Kasalanan ko. Sasampalin ko ang sarili ko. Mali ako. Tara, alis tayo. Datu, hindi ko po kayo nakilala. Patawarin ninyo po ako, Datu. Kayo para makita ako ay nag-away ng patayan. Talagang hindi kailangan. At tungkol sa gusto ninyong gamitin ng mga babae para sumipsip sa akin, mas hindi kailangan. Kami ay nangahas-hulaan ang iniisip ng Datu. Mangyaring parusahan kami. Parusahan? Gusto kong sumang-ayon ka sa isang kondisyon. Sige po, sabihin ninyo, hindi lang isang kondisyon, kahit 100 kondisyon gagawin ko rin. Lumabas na kayong lahat. Ang gwapo ng bagong Datu? Oo nga. Sino kaya ang mapalad na babae na magugustuhan niya? Datu, anong utos ninyo? Nangako ka sa akin na kahit anong kondisyon ay gagawin mo, tama ba? Oo. Gusto kong palayain mo ang mga magulang ko. Datu, ikaw ang pinakamataas. Ang iyong mga magulang ay tiyak na mga pambihirang tao. Ni hindi ko sila nakita, paano ko sila ikukulong? Ang aking ama, si Jose Mendoza, at ang aking ina, si Isabel Reyes. Naalala mo na ba? Tatanungin kita, sagutin mo ako ng matapat. Bakit mo ikinulong ang mga magulang ko? Hindi ka sasagot? Hindi po, Datu, sasabihin ko. Noong araw, ang pamilya Mendoza sa gitnang lupa ay isa sa mga nangungunang pamilya. Inayos ko para sa iyong ama isang magandang kasal. Pero tinanggihan niya. Nakipagrelasyon siya sa iyong ina. Kasalanan ko rin nung una, mababaw ang aking pananaw. Akala ko ang iyong ina, ang pamilya Reyes, sa kanluran ay isang maliit na pamilya lamang. Sa sobrang galit ko, sila ay ikinulong ko. Hindi bagay sa antas, di ba? Kayong mga matatanda, bakit lagi kayong may ganitong makalumang pag-iisip? Ako ang iyong... Tumahimik ka. Nasaan sila? Dalhin mo ako. Yaner. Gusto kitang makita, Yaner. Tatay. Tatay, ano ito? Yaner! Yaner? Hindi ba ako nananaginip?
Totoo yan, hindi pa naginip, hindi pa naginip. Totoo yan. Nanay. Yaner. 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 Sa wakas nakita ka na namin. Yaner. Yaner. Nanay, tingnan mo, nanay, tingnan mo, nanay. Sige, sige. Luoyan. Nanay. Luoyan. Nanay. Loyan, gumising ka, Loyan. Nasa panganib na ang nanay mo. Baka hindi na siya makakapit. Pumunta ka agad sa bundok ng Agila. Pumunta ka agad sa bundok ng Agila. Dali. Dali. Ramon Reyes. Kinikilala mo pa ba ako bilang lolo mo? Hindi ka karapat-dapat. Pagkaraan ng 3 araw. Sa ngayon, nailigtas lang ang kanyang buhay. Kung siya ay mabubuhay o hindi, ay nakasalalay sa Diyos. Salamat, Datu. Oh. Salamat po, Guro. Gino. Si Datu, siya ay tumutulong. Siguradong magiging maayos ang ginang. Laujo. Noon para protektahan si Ramon mula sa kapahamakan. Pumunta ka sa pamilya Reyes bilang manugang na nakatira sa bahay. Pinaghirapan mo ang mga taong ito. Lahat ay dahil sa Ginoo, siya ay may magandang kapalaran. Ngayon, nakikita ko ang inyong pamilya na nagkakaisa. Natapos ko na ang aking misyon. Tay, pinalaki mo ako. Wala tayong pagitan. Laujo, mula nang ngayon, magkakapatid na tayo. Sige. Ginong yun, nandito na ako. Ilang araw kitang hinintay. Nasaan ang hinihingi ko? Ginoong yun, hindi pa ako ang puno ng angkan, ang pambansang kayamanan na gusto mo. Espada ng Chin, wala pa akong paraan para ibigay iyan sa iyo. Ginoong yun, huwag kang mag-alala. Patayin mo ang isang tao para sa akin. Kapag nabawi ko na ang pagkapuno, maibibigay ko na sa iyo ang espada ng Chin. Sino? Ramon Reyes, siya iyon. Ang umagaw sa aking posisyon bilang puno. Ramon Reyes. Siya ay isa lamang anak ng isang lalaking nag-asawa sa pamilya namin. Isang maliit na lalaking nag-asawa ay nangahas na sirain ang aking plano. Kaya patayin siya. Ako ang magiging puno at kunin mo ang iyong pambansang kayamanan. Bukod pa riyan, narinig ko may bagong pinuno ng pangkatluan. Sino? Bakit mo itinatanong yan? Ang dating pinuno ng pangkatluan ay ang aking nakatatandang kasamahan sa pag-aaral. Noong panahon, naglaban kami para sa posisyon ng pinuno. Natalo ako sa kanya ng kaunti, kaya napadpad ako sa Timog Dagat. Ngayon, ibinigay niya ang posisyon sa isang tagalabas. Hindi ko talaga alam yon. Hindi mahalaga kapag natulungan kita maupo bilang puno ng angkan, hindi pa huli upang wasakin ang pangkatluan. Ginoong yun, gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Gusto kong personal na. Ipaghiganti ang pagkamatay ng tatay ko. Mayroon bang anumang makakatulong sa akin na mabilis paraan para pataasin ang aking lakas? Mayroon nga, pero kaya mo bang tanggapin ang halaga? Basta mapatay ko si Ramon Reyes, makakatulong sa iyo. Hindi ako takot sa anumang halaga. Sige. Super serum. Basta i-inject mo ito sa katawan, ang iyong lakas ay tataas ng malaki. Maaaring mahigitan mo pa ako. Ang galing naman. Pero mayroon itong kahinaan. Ito ay gagawin kang isang cyborg. Cyborg? Tama, maging isang hindi napapagod, hindi nakakaramdam ng sakit, makina na pumapatay lang. Hindi nakakaramdam ng sakit? Kung ganon, wala na akong takot. Magaling?
Mr. Yun, hindi ko pa naramdaman na ganito ako kalakas. Ito ay ang unang version pa lang ng Super Potion. Kapag naging ako na pinuno ng pangkatluan, gagawa pa ako ng marami pang gamot. Ramon, gagawin kitang pira-piraso. Mr. Yun, pagkatapos ng 3 araw, sasalakayin natin ang pamilya Reyes. Nakita mo na ba ang taong ito? Wala. Nakita mo na ba siya? Wala. Lakad. Renato, Ikaw na trader. Sige, lusob. Renato, ano ang gusto mo? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Papasabihan lang kita kay Ramon Reyes ng isang mensahe. Ano ang gusto mong sabihin? Sabihin mong ihanda niya ang kanyang leeg at hintayin ako. Pagkalipas ng 3 araw, papatayin ko siya. Libingan Tatay. ni Victor Reyes. Pasensya na, hindi ako naging mabuting anak. Ngayon lang kita nadalaw. Sa 3 araw, kaarawan mo na. Gusto kong ikaw mismo ang makakita. Napapatayin ko si Ramon Reyes. Patayin siya! Anong ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa iyo na galawin ang puntod? Ang prinsipyong igalang ang mga patay. Hindi mo ba alam? Lumayas ka. Hoy ako, Tatay. Tatay! Tatay. Hinukay mo pa ang libingan ng sarili mong tatay? Tao ka pa ba? ang galing mo sa martial arts nitong mga nakaraang araw, lalo pa itong lumalakas. Guro, Anong nangyari? may nagulat mula sa pamilya Reyes. Kuya Pedro, anong nangyari? Si Renato Reyes ay nagpahayag. Makalipas ang 3 araw, lalabanan kanya sa pamilya Reyes. Sinasabi, darating din si Yun Xianyue. Itong aking junior talagang matigas ang ulo, ayaw magbago. Dati, siya ay may pag-asa na pumalit sa posisyon ng datu dahil sa kanyang masamang intensyon, napunta sa maling landas. Paano siya dapat parusahan? Ikaw ang magpasya. Bukod pa, ang kakayahan ni Yun Xianyue ay hindi mababa sa akin. Pedro, sabay tayong pumunta. Oo, Guro. Nagkaisa sina Renato Reyes at Yun Xianyue. Paano tayo magiging katapat nila? Tama, nabalitaan ko na si Renato Reyes ngayon ay naging hindi tao o multo. Ang lakas niya ay tumaas ng husto. Ano ang dapat katakutan? Kahit mamatay tayo, hindi natin hahayaan ang pamilya Reyes na mapunta sa kamay ni Renato Reyes. Renato Reyes, sobrang binigo mo ako. Tigilan mo yan, palabasin si Ramon Reyes dito. Isuko ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang maging pinuno. Kung ganoon, mauuna na akong ihatid ka sa kamatayan. Pinuno, mauna na tayo. Hindi ko inakala ang sumira sa aming pamilya Reyes ay ang sariling ina po ng pamilya Reyes. Huwag kang mag-alala. Kapag naging pinuno na ako ng pamilya Reyes, tiyak kong gagawin ng pamilya Reyes na makapangyarihan sa isang rehiyon. Ikaw, walang hiya ka. Matanda ka, nasan si Ramon Reyes? Nandito ako. Pedro Santos ng Pangkatluan ay dumating para tumulong, Kuya Datu. Si Ramon Reyes ay naging datu na, ang ating pamilya Reyes ay tiyak na uunlad.
Renato Reyes, ilang araw na hindi nagkita, bakit ka naging ganito? Ramon Reyes, ano ang iyong kakayahan para maging bagong datu? Ikaw pala ang batang ito ang umagaw sa aking posisyon bilang datu. Yun Xianyue, noong una, hindi ka naging datu ay hindi talaga karapat-dapat sa posisyon. Ang posisyon ni Ramon Reyes ay direktang ipinamana ng datu. Paano naging agaw sa iyong posisyon? Sige, mabuti si Ramon Reyes. Alam ba ninyo ang seniority? Paano magiging datu si Ramon Reyes? Renato Reyes, marami kang kasamaan, pinatay mo ang sarili mong ama. Ngayon ay sumasama ka pa kay Yun Xianyue. Sa tingin mo magiging mabuti ang wakas mo? Siya ang pumatay sa aking ama, Ginoong Yun. Huwag na siyang kausapin, patayin mo siya. Ikaw ang magiging datu. Gusto ko lang makita ang pinili ng kuya kung gaano siya kalakas. Ramon Reyes? Ramon Reyes, sabi ko na nga ba? Pagdating ni Mr. Yun, iyon na ang katapusan mo. Ang tapang mong saktan si datu na aking kuya. Ginoong Pedro, yan lang kaya mo? At may lakas ka ng loob na maging datu? Talagang bulag ang kuya mo. Pedro Santos. Medyo kawili-wili. Ramon Reyes, kuya. Ikaw karapat-dapat kang maging datu? Ginoong Yun, hayaan mo akong patayin si Ramon Reyes para sa aking ama, mamatay ng payapa. Sige, lumakad ka. Huwag mong galawin ang aking datu. Sa buong mundo, ang siyam na paraan ng espada laban sa kasamaan lamang ang nagpapanginig sa akin. Ang iba wala sa akin. Sayang hindi mo alam. Ang siyam na paraan ng espada laban sa kasamaan. Tama, ang espadang ito ay ginamit ng bawat datu sa nakaraan. Isang espadang ipinamana mula henerasyon hanggang henerasyon. Kunin mo ito. Baka sa hinaharap magagamit natin. Hindi mo man lang alam ito. Anong klaseng datu ka? Sino ang nagsabing hindi ko alam? Tinuruan ka ng kuya mo nito. Siyam na landas ng espadang pumapatay sa kasamaan, kailangang gamitin kasama ng tabak ng datu Yun Xianyue. Ngayon, para sa aking guro, lilinisin ko ang ating sekta. Lilinisin ko ang ating sekta. Tingnan natin kung gaano ka nakasanay. Hindi ko inaasahan na napakahusay mo na sa pagsasanay. Kumusta? Hindi ba kita binigo? Sinabi ko na. Ngayon para sa aking guro, lilinisin ko ang ating sekta. Lilinisin ko ang ating sekta. Tingnan natin kung ikaw kaya mo ba yan, buwisit. Yeah! Tapos na. Yun Xianyue. Talo ka. Sa buong buhay ko ang mga bagay na hindi ko makuha ay nakuha mo na pala. Kayo ni Renato Reyes ay magkakampi sa masama. Ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay gugugulin mo sa bilangguan. Dalhin siya. Pedro Santos. Pedro Santos. Kuya Datu, ang kanyang galaw ay kakaiba. Mag-ingat, sa wakas nakita. Ngayon magpapasiya tayo kung sino ang mananalo at sino ang mamamatay. Para magiganti ginawa mo sa sarili mo ang ganitong kalagayan. Sulit ba talaga ito para sa'yo? Kung sulit man o hindi, ngayon sa harap ng aking ama ako ay maghihiganti.
Wala ka naman pala. Dahil matigas ang ulo mo, gigisingin kita sa pamamagitan ng suntok. Ramon Reyes, ikaw ang pumilit sa akin. Pedro Santos, umalis ka na. Sige kuya. Ramon Reyes, gusto kitang mamatay. Renato Reyes, tingnan mo ang sarili mo. Ano ang itsura mo? Hindi tao, hindi multo. Kung makita ng tatay mo, hindi siya papayag. May kapal ka pang banggitin ng tatay ko. Ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Ngayon, nandito ang tatay ko. Gusto kong bayaran mo ng buhay mo. Wala ka ng pag-asa. Tatay, ngayon ang kaarawan mo. Sinabi ko na maghihiganti ako para sa iyo. Ngayon papatayin ko siya. Renato Reyes. Sumuko ka na at pakawalan si Ramon Reyes. Hindi ka na makakatakas. Tinutulungan mo pa siya. Tinutulungan mo pa siya. Tay. 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 Hindi ko matanggap. Hindi ko talaga matanggap. Sa kabilang buhay, dun ka na sa bilangguan. Pasensya na. Pasensya na. Tay. Bakit ka nandito? Sinabi ng tatay ko na si Renato Reyes ay pupunta para maghiganti sa'yo. Kaya pumunta ako. Hindi ko inaasahan na nag-aalala ka pala sa akin. Sino ang nag-aalala sa iyo? Ayos ka lang ba? Iniligtas mo ulit ako kanina. Salamat ha. Ang pasasalamat mo ay hindi tunay. Ano bang gusto mo? Dati sabi mo, hindi naman ako talagang gusto kita, pero gusto kong sabihin sa'yo, nahanap ko na ang aking ina, pero minsan talaga, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa'yo. Miss na miss talaga kita. Tumigil ka na. Kaya naunawaan ko na. Ang pagkagusto ko sa'yo ay hindi dahil sa pag-alala ko sa aking ina, kundi talagang gusto kita. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi lang lumakas ang iyong martial arts, malaki ang pag-unlad. Ang EQ mo ay tumaas din naman. First time ko rin kasi magtapat ng nararamdaman, di ba? Wala akong experience. Kung gusto mo, subukan natin. Subukan ng ano? Kung mahabol mo ako, saka na tayo mag-usap. Hindi ka nasaktan? Ang sakit dito sa akin. Nagdadaya ka.